beloved Boss Mike Cervera. Yari na si Bato. Pasok, Anino. Ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga umano'y kakunsyaba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patay ka rito kay Anino. Oh. Ano, Charlie Whiskey, ganito yung mga trip mo, ano? Bakit? Bakit tinutugis na? Ito ay matapos pangalanan ng International Criminal Court o ICC ang mga ito, kaugnay ng madugong war on drugs campaign. Sa kabila nito, nilinaw naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala pang arrest warrant na ini-issue sa mga ito. Layunin ng kanilang pag-trace ang maging handa sakaling bigyan sila ng direktiba sa dapat nilang gawin. Bago Alam nyo mga kababayan alam naman nating merong warrant na Nagkukunyari lang ito si John Vic na wala no? Para hindi matakot si Bato lalo alam naman natin si Bato mga kababayan takot na takot Siyempre para naman para maging kampante si Bato, ako na nagsasabi sa iyo may warrant ka. At siyempre kasunod na si Bongo. Nako, asahan nyo yan hindi magsasalita itong mga ito kung walang hawak pang mga warrant yan. Magugulat na lang kayo, dinadakma na kayo niyan. Parang yung pagdakma doon sa kabayo na idol ng mga bobo rin ng mga DDS. Diba? Yung kay Norman Mangusim ba? Magugulat na lang sila. Senator, kayo po ba si Bongo? Sabi mo, Bongo, hindi ikaw si Bongo Sabi mo, hindi ako si Jack Ma. Para hindi ka nila hulihin. Tuloy. umano matapos ang linggo ay inaasahang makukuha nila ang mga naturang record kung saan dalawa sa mga ito ay nasa Amerika habang namayapa na ang isa pang sangkot. Nako, aswerte mga kababayan, namatay na. Namatay na si di ba? Si Cabral, si Cabral, di ba? Oo. Yung sino ba yun? Si Cathy Cabral. Hindi. Yung ba yun? Nakalimutan ko na yung tumalon po diyan po sa may diyan sa may Cannon Road. Sino yung babae na yon? Cathy Cabral ba yon? Basta yon. Yari na mga kababayan Oo, Mr. Prescon ba yan? Oo. Putik ka. Nauuna ka pa, wala pa pala. Hindi, meron na yan. Ito pa. Ng DILG ang mga kasabwat umano sa Duterte drug war. Balitang-balita na mga kababayan. Oo. Mino-monitor na raw mga kababayan ng DILG ang mga kasabwat ni Digong. Binomonitor na raw ng DILG ang mga kasabwat umano sa Duterte drug war. Nako. Kabilang si Senator Bato de la Rosa na Patay. base sa survey ay dapat daw mapanagot. Oo nga. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Nako. Co-perpetrators and their 5 co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity ang pinangalanan sa confirmation hearing kahapon. Nako po. Kasama dyan sina dating PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo. Bongo, yari ka na. Dating Justice Secretary Vitaliano Nako! Aguirre II, Yari ka na rin. dating Davao City Police Chief Nako! Vicente Danao at Si dating Danao. NBI Chief Dante Guerrero. Yari. Duterte did not commit these crimes alone. This Hindi naman talaga niya magagawa yan na mag-isa lang ni Digong. Si Digong mga kababayan ang utak at meron siyang mga kasapakat. Yung pong kanyang mga inutusan na mga sumunod sa mga maling pinapasunod ni Digong. Diba? Kapag ka mali-mali, mga kababayan ko, tandaan nyo yan. Kahit pasabihin ng asawa nyo na mambabae kayo, mali yun, wag nyong gagawin. Kayo talaga, Parang ganun lang mga kababayan ko Pag sinabi ng asawa nyo, sige, okay lang, mambabae ka, ako bahala. Hindi ako magagalit. Kayo naman, sumunod kayo, alam nyo na mga pangit. Alam nyo namang masama. Parang ganun yung ginawa ni Digong. Sabi sa mga kanyang alagad, kila Bongo, kila Bato, kila Danao, at kila Aguirre,
ganito gawin ninyo. Patayin nyo yung mga makikita nyong mukhang adik. Eh mga kababayan, lahat ho mga kababayan mga DDS yung pinagpapatay Ha? Paano? Hindi man adik, mukhang adik Bilib din ako sa mga tibay ng mga mukha niyan, ano. Biruin ninyo yung sasabihan nila, yung gwapong-gwapo na adik Oo, sasabihin nila, ang gwapo ng tao, katulad ko. Sasabihan nila mga kababayan, adik ka, no? Putik na yan, no? Mga kababayan ko. Pero pag tinignan mo yung mga mukha nila, nasa kanila lahat yung itsura ng adik Example na lang mga kababayan ko. Kahit pagsamasamahin nyo na yung mukha ng mga banatero, kontra ko lang, mag-isa ko. Kahit na i-combine nyo na lahat yung mga mukha nila, hindi aabot sa akin Biruin nyo, yun ang sinasabihang mga matitino. Yung sintomas ng adik nasa mga pagmumukha nito. Take na yan, Hindi katulad natin mga kababayan, fresh na fresh tayo. Hindi masyadong laspag. Oo, nauubos lang ang puwet ko. Diba, Painabio, ano? JC, ganyan ang mga DDS Biruin nyo, yung walang bakas na adik, yung nasasabihan ng adik, at yung puro bakas ng kaadikan, ayun sa kanila mga kababayan, ang matino. Putek na. Ibang klase talaga yung mga netong mga DDS pananaw. Tuloy natin. Yari na kayo rito. Colloquially became known as the Davao Death Squad and had a hierarchical pyramid. Nako, yan na. Mayroon ng matrix mga kababayan. DDS structure, mayoral period. Rodrigo Duterte, pinakamataas. At sumunod mga kababayan ko, other co-perpetrators. Tapos DDS handlers. Putik na yan mga kababayan ko, no? Matindi. Structure at the very top has Mayor Rodrigo Duterte. The co-perpetrators had different roles, but one of them was to relay orders and instructions down from Mr. Duterte. Hanggang vlogger daw nila. Kita nyo, hindi ako may sabi niya sa ICC na. Mula kay Duterte, mga kasapakat, mga handler, mga vlogger, mga trolls, mga nagko-comment dito. lahat kayo kasapakat Putik na yan tuloy. To the DDS handlers and also to relay reports back up to Mr. Duterte. Sa isang ambush interview, tumanggi na magbigay ng komento si Senator Bongo. Sir, manonood ka ba mamaya, sir? Panonoodin natin. Jackma, wag ka na magpaliwanag, malapit ka na. Yari na kayo, Bongo. Putik na yun, may pakurba-kurbata ka na ngayon, may pa-Amerikana ka na, Samantalang dati, mukha kang kubrador sa wedding, ito na. Next ng pating. Wala. Wala. Takot magpa-interview. Takot magpa-interview mga kababayan ko. Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin. Antayin na lang natin matapos yung information. Nauna nang itinanggi ni Go na wala siyang kinalaman sa mga pagpatay. Wala rin daw basihan at unfair ang pagkakadawit sa kanya sa kaso ng dating Pangulo. Anong unfair, bobo? Ikaw ang may hawak ng telepono ni Digong. Ikaw ang laging bumubulong. Ikaw lahat ang dinadaanan ng mga kausap ni Digong. Tapos sasabihin mo wala kang kinalaman. Sinong niloko mo, Jackma? Diba, no? Sino niloko ni Jackma? Sarili niya. Bubu. Wala pa ring bagong pahayag ang iba pang pinangalan ng kasabwat.
Bago ang confirmation hearing, 8 ang pinangalanan ng prosecution na kasabwat ni Duterte. Bukod sa 5, kabilang din umano ang dati ring mga PNP chief na sina Camilo Casculan at Oscar Albayalde, pati si dating PIDEA chief Isidro La Peña. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, monitor na nila ang mga pinangalan ng kasabwat ni Duterte. Ito naman si Remulla, puro paganyan eh. Di ba? Abay, anuin mo na, Remulla, huwag ka nang Nako, ewan ko sa'yo. We are tracing the people already. Sige. Sila, those named, except for one na namatay na. But we are already tracing them kung nasaan sila para in the event na kailangan, So, ibig sabihin ni Remulla, papamonitor niya na, pababantayan niya, papopostehan niya. Para pagka naman nandiyan na daw yung warrant of arrest, dadakmain na lang sila. Parang gano'n, ano, mga kababayan ko. Sa bagay, meron din naman punto si John Vic dyan, mga kababayan ko. Ano? May punto. Oo, tama rin yan na papostehan niya, pasubaybayan niya, kung saan nagpupunta, kung saan nakatira. Kasi mga kababayan, baka makatakas pa yan. Alam nyo naman, mga kababayan, yung matabangang bakla, nakatakas bigla. Di po ba? O, si Roque, tinutukoy ko. O, ano nangyari? Ayun, nagkakahol-kahol sa Europa. Baka maulit lang ho yan. O, tulad ngayon si Atong Ang, nasan na? Ito naman si John Vic Remulla. Hulihin mo nga muna si Atong Ang. Putik ka, wala ka pang napapatunayan Nanggigigil ako, mga kababayan ko. Puro lang dakdak ito Oo. Alam nyo, mga kababayan ko, kung ginagawa ng ayos ang trabaho ng mga ito, si Atong Ang hindi makakawala yan Oo, hindi makakawala yan. Diba, mga kababayan ko? Hindi makakawala yan ba? At saka si Roque, kung yan talagang ginagawa nila yung trabaho nila, si Roque matagal nang naiuwi. Pero bakit walang nagagawa? Nasaan na si Saldico? Isa pa yung si Saldico. Kung totoo lahat yung sinasabi niyan, umuwi na siya rito. Siya mismo ang magpatotoo. Ganun po yun Hindi po yung kung sino-sinong mga pinapaharap sa media na halatang halatado man naman na nagsisinungaling sila. Di ba? Ganyan na kami kung anong gagawin namin. 2 raw sa mga nabanggit na personalidad Ang? ang naniniwala ang nasa Amerika. Yung 2 daw dyan, nasa Amerika na. Baka si Danao at saka itong NBI, provincial, ano ba yan? Itong dating NBI director daw. Baka si Aguirre nasa sa ibang bansa rin, ano? Hindi na muna ito pinangalanan ng DILG at nangakong magbibigay ng mas detalyadong impormasyon sa linggong ito. Sa ngayon, So antayin natin, mga kababayan ko. Antayin na lang natin to. Baka ho kasi, mga kababayan, ako baka ho biglang ilabas ho yung mga warrant of arrest Oo. Netong sila Bongo at itong mga ano rito, no, kasali na pangalanan, baka ho biglang ilabas ang mga warrant of arrest neto next week. O kaya hindi ho matapos itong buwan ng Pebrero. Ano po? Bigla-bigla hong ilabas, ano? Nako, mga kababayan ko. Sige, tuloy. wala namang arrest warrant para sa 5. Inaasahang tatalakayin sa confirmation hearing ng ICC prosecution team ang partikular na naging papel umano ng mga kasabwat sa krimen. Kung mapapatunayang responsable, posible silang hainan ng arrest warrant. Nako, yan na nga ba yung sinasabi ko, mga kababayan ko Sigurado na yan. Oo, lalabas ang arrest warrant yan. Labas ho yung arrest warrant, kaya tama lang din si Remulla. Tama yan, John Vic, tama yan, papostehan mo, hindi lang isa, hindi lang 2. Gawin mo 5. Paikutan nyo lahat yung lugar kung saan sila nagpupunta. At bantayan nyo, baka mamaya nakahanda na yung mga balsa, yung mga bangka, papuntang Malaysia. At doon magsisimula papunta ng iba't ibang bansa. Nako po!
Sa pinakabagong SWS survey, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin sa Senator De La Rosa sa mga pagpatay na nangyari noon sa madugong war on drugs. No, nakita nyo? At sa bagay, natalakay na natin to kaninang umaga, no? 53% sang-ayon na panagutin si Batong Kalbo sa mga pagpatay sa war on drugs. So, ibig sabihin mga kababayan ko, itong mga 53% na ito, ito ho yung mga ayaw sa mga Duterte. Sa gawain nila Duterte na mamamatay tao. So ngayon, alam nyo na wala na ho, wala ng DDS, ilan na lang sila. Our beloved Boss Mike Cervera.